Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome to At Home with Mardy. As the year slowly comes to a close, something special happens inside Filipino homes. The rooms get quieter, the lights feel warmer, and every corner seems to carry a sense of anticipation. Before the fireworks, before the countdown, many Filipinos believe the home itself must be ready. Because how you welcome the new year is how the year may welcome you back. From traditions passed down by our grandparents to simple practices shaped by experience, these beliefs reflect our hopes for luck, abundance, peace, and family unity. As we prepare to say goodbye to 2025 and welcome 2026, let's step inside the Filipino home and uncover the meanings behind these rituals. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. From simple acts to symbolic traditions, here are 7 things many Filipinos believe a home should have or do before the new year enters, and why these practices still matter today. Number 1, a clean house before New Year's Day. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, nagiging buhay na buhay ang maraming tahanang Pilipino. May tunog ng walis, halakhaka ng pamilya at tahimik na determinasyong magsimulang muli. Ang paglilinis bago sumapit ang New Year's Eve ay hindi lang simpleng gawain sa bahay. Isa itong simbolikong pamamaalam sa mga problema, kalat at malas ng nagdaang taon. Bawat sulok na nililinis at bawat gamit na pinamimigay ay may kasamang pag-asang magbigay daan sa mga biyayang paparating. Pero pagpatak ng hating gabi at pagsalubong sa New Year's Day, itinatabi na ang mga walis. Sa maraming tahanan, iniiwasan ang pagwawalis dahil sa paniniwalang maaaring mawalis palabas ang swerte at kasaganaan ng bagong taon. Sa halip, nagpapahinga ang pamilya, nagsasama-sama at sinalubong ang bagong taon ng may malinaw na intensyon. Naniniwalang ang malinis na bahay na inihanda bago magpalit ang taon ay nag-aanyaya ng kasaganaan, pagkakaisa at magandang kapalaran na manatili. Number 2, round fruits displayed inside the home. Habang papalapit ang New Year's Eve, unti-unting napupuno ng kulay ang mga mesa sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa mga maingat na inayos ang bilog na prutas. Kumikislap na parang maliliit na araw sa ilalim ng ilaw. Ubas, dalandan, mansanas at melon ang karaniwang pinipili. Kadalasang bilang na 12 kung saan ang bawat prutas ay kumakatawan sa isang buwang puno ng pag-asa sa darating na taon. Simple man, malalim ang kahulugan ng ritual na ito dahil ang bilog na hugis ay inihahalin tulad sa barya, simbolo ng tuloy-tuloy na yaman at kasaganaan. Higit pa sa dekorasyon, ang tradisyong ito ay parang tahimik na hiling na ibinubulong sa bagong taon, na ang swerte at kasaganahan ay tuloy-tuloy mula Enero hanggang Disyembre. Habang nagsasama-sama ang pamilya sa paligid ng mesa, naalala nila na ang magandang kapalaran ay hindi lang hinihintay. Ito'y inihahanda at ibinabahagi. Sa ganitong paraan, ang mga bilog na prutas ay nagiging higit pa sa pagkain. Sila'y nagiging masarap na simbolo ng pag-asa, pasasalamat
at pangakong mas magagandang araw sa hinaharap. Number 3, lights on and doors. Windows open at midnight. As the final seconds of the year tick away, many Filipino homes glow brightly, every light switched on, every room illuminated, as if welcoming an important guest. As a stroke of midnight, doors and windows are gently open, allowing the cool night air to flow freely inside. This moment is filled with quiet anticipation, guided by the belief that light invites clarity, hope, and good fortune into the home. Kasabay nito, ang pagbubukas ng mga pinto at bintana ay sumisimbolo ng pagpapalaya. Ayon sa paniniwala, dito raw lumalabas ang malas at mabigat na enerhiya ng bagong taon, habang nagbibigay daan sa mga bagong simula. Sa simple ngunit makahulugang ritual na ito, magkasamang tumatayo ang pamilya sa hangganan ng oras, isang paa sa nakaraan at isa sa hinaharap. Sinasalubong ang bagong taon ng bukas ang loob, puno ng pag-asa at may paniniwalang paparating na ang mas maliwanag at mas maswerteng mga araw. Number 4, money and coins in the home. Habang papalapit ang hating gabi, chine-check ang mga bulsa, dahan-dahang binubuksan ang mga wallet at marinig ang pamilyar na kalansing ng mga barya sa maraming tahanang Pilipino. Maingat na inilalagay ang mga bagong papel na pera sa wallet, habang ang mga barya naman ay hinahawakan, inilalagay sa bulsa o minsan ay ikinakalat sa loob ng bahay. Maliit man ang mga kilos na ito, puno naman sila ng paniniwala na ang pagsalubong sa bagong taon na may hawak na pera ay pag-akit ng kasaganahan na manatili. Ang bilog na hugis ng mga barya ay matagal nang iniuugnay sa yaman at kasaganaan, simbolo ng tuloy-tuloy na daloy ng pera at financial stability. Sa ritual na ito, ang pera ay hindi lang panustos, nagiging pangako ito. Pangako na ang bagong taon ay hindi magsisimula sa kakulangan kundi sa kahandaan. Bukas sa mga oportunidad, biyaya at pag-asang ang kasaganaan ay nakakapasok sa tahanan at mananatili sa buong taon. Number 5, loud noise and fireworks to drive away evil. Habang papalapit ang huling minuto ng taon, walang puwang ang katahimikan sa maraming komunidad ng mga Pilipino. Napupuno ang hangin ng tawanan, musika, busina at ang paulit-ulit na kalabog ng mga kaldero at kawali. Pumutok ang mga paputok sa kalangitan, pinapaliwanag ang gabi habang sabay-sabay na nakikiisa ang pamilya at kapitbahay sa masaya at maingay na pamamaalam sa lumang taon. Ang ingay na ito ay hindi lang simpleng selebrasyon. Isa rin itong anyo ng proteksyon. Nakaugat sa tradisyon, pinaniniwalaang ang malakas na tunog ay nagtataboy ng masamang espiritu at malas. Nililinis ang daan para sa isang sariwa at maswerteng simula. Sa bawat sigawan at bawat pagsabog ng paputok, malinaw ang mensahe, good vibes only. At sa pagsalubong sa bagong taon, sa gitna ng tunog at liwanag, napupuno ang mga tahanan ng tapang, pag-asa at paniniwalang mas maliwanag at mas ligtas ang darating na taon. Number 6, full containers of rice and water. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, tahimik na naghanda ang maraming kusinang Pilipino. Maingat na pinupuno ang lalagyan ng bigas at tinatapatan hanggang puno ang mga container ng tubig. Sinisigurong walang kalahating laman pagdating ng hating gabi. Sa unang tingin, tila simpleng gawain lang ito. But these small actions carry a deeper meaning.
Naniniwala ang marami na kung ano ang laman ng bahay sa pagsalubong ng bagong taon, siya ring magiging takbo ng mga susunod na buwan. Ang bigas at tubig, ang pinaka-basic na pinanggagalingan ng buhay at sustansya, ay sumisimbolo ng kasaganaan, katatagan at tuloy-tuloy na biyaya. By ensuring these containers are full, families express a hope that the coming year will never know hunger or lack. Isa itong banayad na ritual at pananampalataya at paghahanda. Sinasalubong ang bagong taon nang may katiyakang ang tahanan ay patuloy na napupuno, mapagkakalooban at pagpapalain ng sapat na maibabahagi sa iba. And number 7, Medianoche, a festive table of symbolic foods. As midnight draws near, the heart of the Filipino home gathers around the dining table, transformed into a festive spread for medianoche. Maingat na inihahain ang bawat ulam at sa likod ng bawat lasa ay may nakatagong kwento at kahulugan. Hindi lang para pawiin ang gutom ang masaganang handa, kundi para ipahayag ang pag-asa, ang malagkit para sa pagkakaisa, ang pansit para sa mahabang buhay at iba pang pagkaing inihanda ng may intensyon at pagmamahal. Ang medianoche ay higit pa sa simpleng salo-salo. Isa itong sama-samang panalangin na naipapakita sa pamamagitan ng pagkain. Habang sabay-sabay nagka-countdown ang pamilya at tinitikman ang unang subo ng bagong taon, dala nila ang paniniwalang ang bawat putahe ay may kasamang biyayang tatagal lampas sa gabing yon. In laughter, gratitude and togetherness, the table becomes a promise that coming year will be rich in health, harmony, and good fortune. In some Filipino homes, chicken or fish is avoided during medianoche due to traditional beliefs linking them to scarcity or moving backward. Chicken scratching for food and fish swimming against the current. While not practiced by all and varying by region and family, this custom reflects a shared hope for progress, abundance, and a year that moves only forward. As the final seconds of the year slip away, these 7 traditions come together like quiet promises whispered inside Filipino homes. Mula sa malilinis na sahig at nagliliwanag na ilaw hanggang sa kalansing ng mga barya, puno ng lalagyan, bilog na prutas at hapag na hitik sa kahulugan, bawat ritual ay hindi lang paniniwala, kundi pag-asa. They remind us that welcoming the new year is not just about noise or celebration, but about intention, clearing space for blessings, inviting abundance, and holding on to faith that better days are ahead. Sa huli, sundin man ito ng buo o alalahanin lang ng may ngiti, ang mga kaugaliang ito ay sumasalamin sa malalim na espiritu ng pagiging Pilipino. Isang pusong palaging pumipili ng pag-asa, pamilya at panibagong simula sa bawat pag-ikot ng taon. As another year approaches, the question remains, which of these traditions will you bring into your home as you welcome the year ahead? And what hopes are you opening your door to? I-comment mo kung alin sa mga tradisyong ito ang ginagawa ninyo sa bahay o kung may kakaibang pamahiin ang pamilya ninyo tuwing New Year. Don't forget to like, share, and follow for more kwentong may saysay at makabuluhang content. Sama-sama nating salubungin ang bagong taon na puno ng pag-asa at good vibes. And thanks for watching, and I'll see you in the next one. Daghang salamat!
Thank you very much for watching. And according to Chris Martin, life is beautiful in all its colors. Even the darker ones, they're here for a reason.